mapagpalang araw ng Huwebes sa inyo mga kababayan. Malamang namangha at napagod kayo ng husto sa inyong paglalakbay kahapon. Kama ni Brian sa mga nakabibighaning tanawin dito sa Balbalan. Nahalina sa malinaw na tubig ilog sa Ibong Saltan at nabighani sa ganda ng Barangay Balbalasang at ng ipinagmamalaki nilang National Park. Tulala sa mga rock formations na malamang ay daang libong taong hinubog ng panahon sa loob ng mga kuweba ng Tawang at Naanos. Siyempre, na-excite at siguro'y medyo kinabahan sa kakaibang adventure na kanilang ginawa sa kailaliman ng Ugid Subterranean River. Mga biyayang ito ng inang kalikasan sa bayan ng Balbalan sa Kalinga ay katunayan lamang na sa modernong panahon kung saan agham at teknolohiya ang nangunguna, hindi kailangang mabaliwala bagkus maging parte ng pag-unlad ng ekonomiya ng bayan ang mga likas na yamang katulad nito. Gaya na lamang ng ginawa ng lokal na pamahalaan nila dito, kung saan ginamit nila para maging source ng kuryente ang mga waterfalls o talon na talaga namang napakarami sa Balbalan. Ipapakita din namin sa inyo ang ilang proyektong tunay na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga kababayan upang lalong magsumikap sa buhay para makaahon sa kahirapan. Pinangako din namin kahapon na ngayong araw namin ipatitikim ang mga putahing ibalbala na medyo kakaiba, pero sigurado naman daw na iyong malalasap ang tunay na sarap. Sabay nating pag-aralan kung paano ba nila ginagawa ang ulam na binungol at ang kanilang kakanin na kung tawagin ay vinigkalaw na nakalagay sa isang uri ng wildflower. Mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, samahan niyo kaming muli ngayong umaga at sabay-sabay nating damhin ang ganda ng ating bayan. Ako po si Lian at ito ang Kahangahangang Pilipinas. Mayaman sa likas na tubig ang bayan ng Balbalan, kaya naman hinanapan nila ito ng paraan para mas lalong mapakinabangan ang kanilang mamamayan. There is a big project of our local government which is about to start. It's about renewable energy. In fact, it has already been completed the feasibility study and the detailed engineering design, and we're just waiting for the water rights so that we can push through with its construction. The NCIP concern has already been approved also,
within 2 months it will start. Yun yung talagang gusto naming i-develop ng local government of Balbalan because it is local government of Balbalan is so rich in natural resources, especially water resources, that we can develop it also to contribute for the good of our country. If all of this can be tapped, I see that at least 100 megawatts can be contributed to the national grid for our own country, just the same. So in a matter of 2 years from now, the first mini hydro of the municipality of Balbalan will be in operation. Sa 14 barangays, meron na siyang 6 na na energized ng grid. 6 din yung ongoing. Tapos pero yung mga ongoing na to, meron na silang dating micro hydro power plant. Tapos yung 2 ongoing din sa Posboy and Ababaan. Energized din yan mga micro, pero ongoing din ang energization through the local grid. At isa nga ang barangay ng Balbalasang sa mga naunang nabiyayaan ng proyektong ito noon pa mang 1990s. Noong 1995, yun ang umpisa ng bayanihan system sa pagdating ng mga SIBAT, yung programa ng gobyerno noon, yung SIBAT. Ayan, sila ang ng kuryente dito sa Balbalasang. Nung wala pang ilaw, ang ginagamit namin noon na yung pine tree. Yun ang ginamit namin ng panggatong at sa pangilaw. Kahit na mag-aral kami noon, bago yung kasi lahat ng mga tao dito, wala silang kayang bumili ng gas. Kaya kagaya noon, yung mga bata kami, yung ginamit namin na mag-aral ng lesson, yung pine tree, yung tawag na saleng. At ayan, kahit mamasyal kami sa gabi, ginagamit namin yung saleng, yung pine tree. Ngayon, bukod sa liwanag sa gabi, ay nagagamit na din nila ang proyektong ito sa kanilang hanap buhay. At ang tubig naman na nagmumula sa kabundukan ay nagagamit din nila sa kanilang mga pananim dahil sa irigasyon. Bukod sa mga programang ito para sa kabuhayan ng mamamayan ng Balbalan, mayroon din silang proyekto para naman sa kanilang mga kababayan na gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. At ito ay tinawag nilang OFW Loan Assistance Program. Isa yung OFW Loan Assistance Program na na-conceptualize ng LGU para matulungan yung mga tiga-Balbalan. When ang OFW program na yan, nag-umpisa ng 2005. Ang concept ng program ay isa siyang soft loan. Ito po'y pinapahiraman yung mga taga-Balbalan na gustong pumunta sa ibang bansa na gusto din nilang makakuha ng pang-capital in return. Pag bumalik sila sa Pilipinas, meron silang gagamitin. Ito ay nagbibigay ng loan in the amount of 50,000 per applicant. Na ito po yung hindi siya wala siyang interest. Zero interest. Meron lang siyang babayaran na konting processing fee na hindi naman abot ng 1% yun. At ito'y babayaran ng applicant 3 months after na nakapagsahod na siya. Yun yung concept ng OFW Assistance Program. At to date, meron ng 232 na pamilya o aplikante na natulungan yung OFW program.
Pag wala ang programa ng LGU na ganun, talaga hindi naka-abroad ang misis ko. Kaya hindi lang kami ang natutulungan, marami. Noon talagang walang-wala kami. Kasi nagsama lang kami na talagang kasi parehas kaming anak ng walang kaya. Kaya magmula na nag-abroad siya, marami rin kaming investment. Meron din kaming mga nabibiling mga gamit na tapos yung nakapagpagawa kami ng bahay. Tapos meron din kaming mga nabibiling lupa. Ganun hanggang sa ngayon malaki ang gastos sa pag-aaral. Nakakaya niyang tustusan yung panganay namin na nag-aaral sa kolehiyo, sir. Katutuwang isipin na kahit sa ibang bansa man nakikipagsapalaran ng ilang mamamayan ng Balbalan, ito'y parte pa rin ng kanilang pagsisikap para maiangat ang antas ng kabuhayan ng kanilang mga pamilya at kababayan. Tunay na dapat saluduhan ang mga mamamayan nating nasa ibayong dagat na nararapat lang talagang bansagang mga bagong bayani ng ating henerasyon. Mga programang pangkalusugan, lalo na sa mga bata, kababaihan at senior citizens naman ang ating tututukan. Kaya mga kababayan, diyan lamang po kayo at muling magbabalik ang Kahanga-hangang Pilipinas. Isang pamayanan, napakahalagang tutukan ang kalusugan ng mamamayan. Kaya naman sa Balbalan, hindi nila pinabayaan ang ahensyang ito ng lokal na pamahalaan. When it comes to health, we give free immunizations to children 0 to 12 years old. And then, nagbibigay din kami ng vitamin A, deworming, tsaka nagtitimbang kami ng 0 to 72 months old to monitor children who are undernourished. Tsaka may program ng LGU na tungkol sa fostering. Ito ay binigay sa mga elected officials and heads of office. They are assigned to each barangay to foster undernourished children. So the purpose of this is to see to it kung yung mga bata ay they are taken care by their parents. And then we give free supplemental feeding, and the LGU purchased supplies for them. Kung may programa para sa mga bata, meron din sa mga kababaihan, partikular sa mga nagdadalang tao. Dito kasi sa Balbalan, may mga assigned na midwife each barangay. So lahat ng mga pregnant women namin dito sa Balbalan, they are given free ferrosulfate tsaka prenatal check-up.
at least hindi sila nahihirapan na pupunta pa dito sa RHU kasi may midwife na sila sa kanilang mga community. Siyempre, may mga programa din para sa mga ibalbalang senior citizens. Sa mga matatanda, we have express lane for them para una silang mabigyan ng serbisyo. Tsaka may medical at dental check-up na exclusively for them during October po yun. Binibigyan sila ng free medicines, free eyeglasses. We invite specialists, doctors from Tabuk or other places to do check-up sa mga matatanda. Tulad sa ibang bayan sa Pilipinas, may sarili ding organisasyon ang mga senior citizens sa Balbalan. Ito'y upang mas matutukan ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga pangangailangan. The office is very, very important so that anything that pertains to senior citizens could be told to him. For example, if there are good news or other things that the senior citizens need like that, then it could be referred to him. Bukod yan, may natatanggap ding espesyal na regalo gaya ng cake at t-shirt tuwing sasapit ang kanilang kaarawan. Mamaya lamang, bubusugin naman namin kayo ni Brian ng mga putahing patok na patok dito sa Balbalan. Balita namin mas maanghang pa daw ito kesa sa luto ng mga Bicolano. At ano nga ba itong kakanin na nakalagay sa loob ng pitcher plant na matatagpuan daw sa ilang gubat dito sa kanilang bayan? Ating tikman mga pagkaing iyan sa pagbabalik ng Kahanga-hangang Pilipinas. Bawat lugar ay nakikilala hindi lamang dahil sa mga pasyalang matatagpuan dito at mga personalidad na isinilang sa bayang ito. Kadalasan, mga pagkain ang talaga namang binabalik-balikan ng mga turistang sa kanila'y dumarayo. Alam niyo ba mga kababayan na hindi lang pala mga Bicolano ang mahihilig sa pagkain ng maaanghang? Abay dito sa Balbalan, mas maaanghang pa daw ang ilang putahing hinahain nila sa kanilang mga lamesa. At gaya din sa Baguio, napakalamig din ng klima dito. Palibhasa ay mataas nga ang kanilang lugar at nasa kabilang panig lamang ng mga kabundukan sa ating paligid ang Benguet. Kaya isa ang pagkain ng maaanghang sa mga paraan nila para uminit ang kanilang katawan. At ituturo nga
Tinulungan ni Annalyn Norial kung paano lutuin ang isa sa mga ipinagmamalaki nilang native cuisine dito sa Balbalan, ang binungol. Ate, ano po ba ang binungol? Isa lamang siyang native pakbet na maanghang. Yun, so parang native na pakbet, pero maanghang. At ang mga sangkap po natin na ating kakailanganin sa atin pong pagluluto. Labong, golden kuhol, crab, dilis, sili, luya, bagoong. Naway nabusog kayo sa mga putahing aming hinanda sa inyo. Abay, bukod sa binunggol na pwede ninyong gawing pananghalian ngayong araw, may pangmerienda pa kayong vinig kalaw na pwede nyo namang ihain mamayang hapon. Tulad ng mga pagkain aming ipinatikim na talaga namang hindi pangkaraniwan, lalo na sa karamihan sa atin. Gaya ng bayan na pinagmulan nito, may natatanging ganda at pang-engganyo din silang hindi ordinaryo. Dahil bukod sa likas na kagandahang maituturing na yaman ng Balbalan, ang mamamayan nila mismo na laging may nakahandang ngiti ang higit na maipagmamalaki nila dito. Okay naman security rito. Wala kang tatakot dito. Anytime ka na, kahit matulog ka sa daan, okay lang. Lahat ng mga bisita, welcome. Tapos, nung mga bisita nila, kumbaga, inaalagaan nila. Gusto tong place na to kasi peaceful. Wala kang fear kung lalakad-lakad ka sa gabi. Ang mga pagsisikap at pagpupursige ng bawat isa para maitaguyod ang kanilang mga pamilya at ng lahing kanilang pinagmulan. Masasabi naming ito ang higit na pagpapalang mag-aangat sa inyo, mga kababayan naming Ibalbalan. Luzon, Visayas at Mindanao. Sama-sama po ulit tayo bukas ng umaga. Ako pong muli si Lian at ito ang Kahanga-hangang Pilipinas. kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan, karangalan, hindi mo matatawaran. Likas ang kayamanan ng bayan at kababayan.